Hi guys. Hello. Maambong hapon sa inyong lahat, mga kapadswin, sa ating mga supporters, sa ating mga subscriber, likers. Salamat po muli sa suporta. Flex ko lang tong aking pero bago yan, kung bago ka pa lang sa channel ko, paki-like, paki-subscribe, paki-share, pwede rin po mag-comment at paki-hit na rin ang notification bell for more videos to come para ma-update ka sa mga bagong videos na i-upload ko. Okay? So, as I've said, flex ko lang tong t-shirt ko nasuot. Nabili ko to sa Shopee. Shout out sa seller. Kalimutan ko lang yung pangalan niya. Na-deliver to kahapon. Muntik pa ngang ma-return dun sa warehouse kasi last na niya akong na-deliveran. Actually kahapon ba o nung isang araw, I think Friday yata. Okay. So ganun, basta ilang araw siya, kundi kagabi noong isang gabi. Okay. So ayun, hindi ako nakapag-vlog kaninang umaga guys, kasi meron akong sad news na need kong ma-confirm at hindi pa nag-sink in sa akin, so nang ma-confirm ko, dahil nga sa hindi pa nagsisink in sa akin, itinulog ko muna siya. Actually hindi rin ako masyadong nakatulog. Paano ba to? Okay, so kagabi pa po nangyari itong sad news na babanggitin ko sa inyo, at unexpected siya kasi nga halos kamamatay pa lang ng parents niya 2 years ago. Sa buhay ko, sa akin sa buhay ko, napaka-importanteng tao ng pamilyang ito. Once kasi na nag-serve ako sa kanila at pinagtiwalaan nila ako para maingatan ng kanilang buhay, lalo na nung kasagsagan ng Yolanda, kabayan ko, kapatid ko, doon kami unang nagkita at unang nakapag-serve dito sa binabanggit kong napakahalagang personalidad. Kilala siya sa INC, lalo yung kanyang father and mother. Sabi ko nga, namayapa na 2 years ago sa kasagsagan ng pandemya. Halos sabay sila na namayapa yung kanyang parents. Almost 1 week lang ang pagitan. At isa sa mga malulungkot na tagpo araw yun sa aking buhay. At ngayon ito na naman, after 2 years, gumulantang sa akin ang isang sad news kanina umaga. Although kagabi may mga rumors na, but need to focus on my job. Hindi ko pa masyadong pinansin kasi nga madalas naman nagkakaroon ng mga ganyan fake news, so kanina umaga na-confirm ko po ang pagkawala, pagpanaw ni kapatid na Glycerio P. Santos III, si Doc Serge, ang kasalukuyang director ng New Era General Hospital. Way back 2013, sa mga ganitong panahon,
no, nang pasimulan ang Kabayan Ko Kapatid Ko with operation of Metro Manila sa lokal ng Quiapo noon. Doon kami una nagkasama. Siya kasi ang itinalaga na paano ba? Ano bang term? Ground operator, kumbaga sa military, ground commander. Siya ang may boses sa lahat, no? Yung pag-aayos, security, yung programa, no? Siya yung pinagtiwalaan ng kanyang butihing ama, ang Kajun, no? Kaya talagang yun, no? Doon kami una nagkasama hanggang sa ilan pa nga mga projects ng Kabayan Ko Kapatid Ko. Then sumunod na big project ay yung sa earthquake sa Bohol noong ding year na yon, 2013, kung saan halos kami yung unang-unang naroon after the earthquake. Actually kasi nga nag-survey sila doon because magiging isa sa project is magkaroon nga ng Kabayan Ko Kapatid Ko doon. Kaso nga yun nga, na-hit ng earthquake that time, kaya na-divert yung Kabayan Ko Kapatid Ko into a lingap sa mamamayan, no? Humanitarian mission, no, dahil nga doon sa devastating earthquake na naranasan ng Bohol. Then after that is isa pa sa matinding pinagsamahan namin ni Doc Serge ay yung operation po sa Yolanda. Dahil after 2 days, Yolanda hit November 8 I think 2013. Andun na po kami, kasama kami sa mga kauna-unahang media entity na nakalipad papunta po ng Tacloban, no? Kasama ang crew ng INC-TV Net 25 para una syempre kumustahin yung mga kapatid, tignan ng kalagayan nila at kung paano may establish yung again lingap sa mamamayan project, dahil nga sila ay tinamaan ng isang matinding kalamidad. So yun, 2 days, no, kasama namin siyang lumakad doon sa dalampasigan ng harap ng kapilya. Nadaanan pa namin yung kung natatandaan nyo noon na may dalawang dambuhalang barko na halos nakasampa na, nakadaong doon sa Pangpang. Daanan mismo namin yun kasi nga wala yung particular na daan eh. So babaybayin mo yung mga ginawa ng tao na daan, no? So yun, daanan namin yun. Dumating kami doon ng mga around 6 or 7. Then binaybay namin yun para kami makatagos, makapenetrate doon sa tanggapan ng distrito sa lokal mismo ng Tacloban City. I think kung daw nagkakamali, it's Leyte East. Leyte East yata, distrito ng Leyte East, no? At yun nga, na-operate po namin yun yung isa sa matinding pinagsamahan po namin ng Doc Serge, na kung saan nakita namin yung mga fresh na mga bangkay na hindi nakikater, no, dahil sa kulang ng cadaver and everything. Nasa kalsada lang, yung iba sinusunog na dahil naaagnas na, namamaho na. Lahat yun nakita namin, nasaksihan namin with Doc Serge, no? At the rest is history. Kasama yung first worldwide walk for Yolanda, ayan, no? So nakakalungkot kasi
after yun nga, calling him for a major responsibility in service of the church way back 2013. So a decade of service, major service for the church. 10 taon pagkaraan doon po siya namayapa. So that's 2013 to ngayon ay 2023. 10 years, isang dekada, no? Na ngayon nga at steer up niya ang pangangalaga o pagpapatakbo ng New Era General Hospital, lalo na noong kasagsagan ng pandemya. At under his watch ay napakaraming naging magagandang development ang New Era General Hospital, mga buildings, mga renovations, becoming a worldwide medical center. Salamat po, Doc Serge, isa sa mga pinagtitiwalaang ministro ng ebanghelyo ng ating tagapamahalang pangkalahatan sa kasalukuyan, no? Salamat po sa pagmamahal, sa pag-aalaga, no? Sa tuwing magkikita tayo, lalo sa New Era Public pagka may eleksyon, no? Looking forward po naman sana sa October 30 na magkita tayo uli kasi nga may eleksyon. Lagi niyo sinasabi sa akin, "Oh, Erwin, kumusta ka na?" So wala nang babati sa akin ng ganun sa October 30. At nakakalungkot lang kasi ang totoo ay bata pa po kayo. Matanda ako ng ilang taon kung hindi ako nagkakamali. I am turning 47 in a few days. So something like 45 or 44, 45, something like that. Kaya na malaking panghihinayang po. Pero sabi nga in different ways, no, God has a plan. So natapos na po ninyo ang inyong takbuhin. Nauna lang ang Kajun at ang Kaani. Muli, salamat po mula sa akin personally, sa aking pamilya. Mahal na mahal po namin kayo, no? At hanggang sa muli po natin pagkikita sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat po. Salamat. Doc Serge, paalam. For now, alam ko darating yung araw at panahon na muli po tayo magkikita. Farewell. Love you po.